Sa pagpasok ng taon ng Fire Horse ngayong 2026, marami sa atin ang naghahanap ng mga paraan para ma-attract ang swerte, kapayapaan at positibong enerhiya sa ating tahanan at pang-araw-araw na buhay. At kung may isang simpleng bagay na kayang magdala ng freshness, good vibes at magandang daloy ng enerhiya, ito ay walang iba kundi ang mga halaman. Ayon sa Feng Shui at ilang lumang paniniwala, may mga partikular na halaman na sinasabing mas malakas ang hatid na swerte ngayong taon. Mga halaman na hindi lang maganda sa mata, kundi may simbolismo at energy na tumutulong magbigay ng kasaganaan, healing, protection at harmony. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 pinakamaswerteng halaman para sa Year of the Fire Horse at kung paano mo sila magagamit para ma-boost ang enerhiya sa iyong space. Kaya't simulan na natin! Ngunit bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel at interesado ka sa ganitong mga content na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa, ay pakipindot mo na din ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa mga bagong uploads ko. Maraming salamat po. Number 10. Pothos Plant. Simulan natin sa isang halaman na kilala bilang pothos o kilala rin sa ibang tawag na golden pothos. Ang ultimate na halaman na madaling buhayin at itinuturing na money magnet at nagbibigay ng buenas. Kilala ito bilang simbolo ng tuloy-tuloy na pag-unlad at maayos na mga oportunidad. Perfect ito para sa mga nagsisimula pa lang tulad ng online na negosyo, bagong trabaho o personal na paglalakbay. Sapagkat gaya ng pothos, ito ay napakadaling alagaan. Kahit saan mo ilagay ay ito ay nabubuhay. Pwede ito sa lupa at kahit nakababad lang sa isang jar na may tubig ay lalago ito. Ito ay sumasalamin sa resilience, lalong-lalo na sa business na kayang magtagal sa kahit anong hamon. Kaya maraming tao ang naglalagay ng pothos malapit sa kanilang mesa sa kanilang workstation, sa loob ng bahay o kahit sa mga business establishments dahil sa hatid nitong buenas. Number 9. Rubber Plant. Sunod naman sa ating listahan ay ang rubber plant o Ficus elastica, na kilala sa malalaki, makintab at bilugang dahon nito. Sa Feng Shui at mga pamahiin, ang malapad at makinis na dahon ng rubber plant ay itinuturing na simbolo ng pera, kasaganaan at tuloy-tuloy na cash flow dahil kahawig umano ito ng barya o perang papel na naiipon. Sumasagisag din ang halamang ito ng katatagan at matibay na pundasyon, perpekto ngayong taon ng Fire Horse kung saan mabilis ang galaw ng enerhiya at puno ng pagbabago. Pinaniniwalaan na ang rubber plant ay sumisipsip ng negatibong energy at pinapalitan ito ng positibong vibes na nagdadala ng swerte at proteksyon sa tahanan. Number 8. Snake Plant. Ang snake plant o Sansevieria ay matagal nang kinikilalang isa sa pinakamalakas at pinakaprotektibong halaman. Sa Feng Shui, tinatawag itong halamang panangga dahil pinaniniwala ang sumisipsip ito ng negatibong enerhiya, stress at tensyon sa paligid. Ang matutulis at patayong dahon nito ay simbolo raw ng proteksyon at pagtataboy ng malas at inggit, parang mana-espada na humaharang sa bad vibes bago pa makapasok sa bahay. Kung madalas kang pagod o pakiramdam mo'y mabigat ang enerhiya pag-uwi, mainam maglagay ng snake plant sa kwarto, sala o malapit sa pintuan. Marami ang naniniwalang gumaganda ang tulog, humuhupa ang anxiety at nagiging mas kalmado ang buong bahay kapag may ganitong halaman. Madaling alagaan, matibay, at may dalang proteksyon at swerte. Number 7. Citrus Tree. Kasunod sa listahan ang citrus tree, maaring lemon, kalamansi o orange.
Sa maraming paniniwala, ang mga punong ito ay simbolo ng kasaganahan, saya at tuloy-tuloy na biyaya. Sa kulturang Tsino, ang bilog at matingkad na kulay ng bunga nito ay inihahalin tulad sa gintong barya, kaya sinasabing nakakaakit ito ng swerte sa pera at good luck sa buong pamilya. Kung may maliit kang patio o balkonahe, sapat na ang isang citrus plant para magdala ng mas magaan at positibong enerhiya sa bahay. May mga pamilyang mas pinipiling ilagay ito malapit sa dining area dahil paniniwala nila na habang namumunga ang puno, mas dumarami rin ang biyaya sa pagkain at kabuhayan. Number 6. Blue Singapore Orchid. Ang Blue Singapore Orchid o Vanda coerulea ay hindi lang basta ornamental na halaman. May malalim din itong kahulugan. Sinasabing simbolo ito ng karunungan, malinaw na pag-iisip, intuisyon, at panloob na katahimikan. Dahil bihira ang natural na bughaw na kulay sa mga bulaklak, tinatawag itong Royal Orchid, kaugnay ng talino, dignidad, at mataas na kamalayan. Mainam itong ilagay sa reading area, study table, o workspace, lalo na kung madalas kang ma-overwhelm o sabay-sabayang iniisip. Maraming estudyante at creatives ang naniniwalang mas nagiging focused, malinaw ang idea, at mas madali ang flow ng inspirasyon kapag may orchid sa paligid. Number 5. Holy Basil o Tulsi. Hindi rin mawawala sa listahan ang Holy Basil o Tulsi, na kilala sa India bilang halamang proteksyon at pagpapagaling. Sa maraming paniniwala, hindi lang daw ito para sa katawan, kundi pati sa isip at emosyon. Kung pakiramdam mo ay magulo ang thoughts mo o mabigat ang pakiramdam araw-araw, sinasabing malaking tulong ang Tulsi para sa emosyonal na linaw at panloob na kapayapaan. Bukod sa pagiging halaman, ginagamit din ito bilang tsaa, lalo na kapag stressed o hindi mapakali. Marami ang nagsasabi na nakakatulong ito sa pagre-relax, mas malinaw na pag-iisip, at mas maayos na mood. Parang pause button kapag sobrang ingay na ng mundo. Number 4. Jade Plant. Ang jade plant ay isa sa pinakakilalang simbolo ng swerte at kasaganahan. Sa Feng Shui, tinatawag itong money plant dahil ang bilog at makapal na dahon ito ay kahawig ng mga barya. Sinasabing humihila ito ng prosperity, oportunidad at tuloy-tuloy na kita. Marami ang naglalagay ng jade plant sa negosyo, sala o study area, lalo na malapit sa entrance o work desk dahil paniniwala na mas nagiging bukas ang pinto sa good luck at bagong chances kapag nandyan ito. May nagsasabi rin na kapag bigla itong naglabas ng bagong usbong, senyales daw iyon ng paparating na magandang balita o financial growth. Number 3. Lavender. Ang lavender ay isa sa pinaka-nakakakalma at pinaka-pinagkakatiwalaang halaman pagdating sa peace at relaxation. Sa taon ng Fire Horse, kung saan mataas ang presyon, mabilis ang takbo ng mga pangyayari, mahalagang may enerhiyang pampabagal at pampahinahon, at dito pumapasok ang lavender. Pinakamainam itong ilagay sa kwarto o meditation area para maging mas malambot at relaxing ang atmosphere. May paniniwala rin na ang lavender ay nakakatulong mag-release ng stress at emotional tension. Parang nililinis nito ang bigat na dala mo buong araw. Kung isa ka sa mga taong mabilis ma-stress o laging pagod mentally, lavender na ang magiging best friend mo ngayong 2026. Number 2. Peace Lily. Susunod ang Peace Lily, isang halaman na tugmang-tugma sa pangalan nito. Banayad, tahimik at puno ng kapayapaan. Kilala ito sa kakayahang maglinis ng hangin at sumipsip ng toxins, kaya sobrang bagay sa apartment, kwarto at opisina, lalo na kung madalas kang nasa loob ng enclosed space. Marami ang nagkukwento na nang maglagay sila ng peace lily sa workspace,
mas naging kalmado, mas organisado at mas magaan ang takbo ng araw nila. Sa Feng Shui, sinasabi ring nakakatulong ito sa pagbawas ng stress at emotional clutter, kaya mas madaling mag-focus at mag-isip ng malinaw. Number 1. Lucky Bamboo. At syempre, sa number 1 spot, ang Lucky Bamboo. Isa sa pinakakilalang halaman pagdating sa swerte, balanse at good fortune. Sa Feng Shui, bawat bilang ng tangkay nito ay may kahulugan. May para sa pera, kalusugan, pag-ibig at overall harmony sa buhay. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit madalas mo itong makita sa mga bahay at opisina. Pinaniniwalaan na ang Lucky Bamboo ay nagdadala ng tuloy-tuloy na swerte at positibong daloy ng enerhiya, lalo na kapag inilagay sa sala, workdesk o malapit sa entrance. Madali rin itong alagaan at kayang mabuhay kahit sa tubig lang, parang paalala na kahit simple, pwedeng maging matatag at masuwerte. Sa bandang huli, tandaan natin na ang mga halaman ay hindi magic na biglang magpapabago ng buhay natin. Pero ang totoo, kaya nilang baguhin ang atmosphere sa bahay, ang pakiramdam natin at ang mindset na dala natin araw-araw. Ang money tree ay paalala na may darating pang biyaya. Ang rubber plant ay simbolo ng tibay sa gitna ng gulo. Ang snake plant ay proteksyon at ang lavender at peace lily ay mga sandali ng katahimikan. Kaya kaibigan, alin sa mga halaman ang sa tingin mo ay kailangan mo ngayong 2026? I-comment mo sa baba kung alin ang pipiliin mo at bakit. Muli, this is Bright Owl Philippines and see you on my next video. Peace out!